Talia's POV. Mag-iisang linggo pa lamang kaming kasal ni Vladimir at nanatili kami sa Manor. Yun ang pinag-usapan ng mag-ama na pagkatapos ng kasal, dito nga muna kami mananatili sa Manor. Ngunit ang hindi sinunod ni Vladimir, ang samahan nga ako sa Manor nitong mga nakalipas na araw dahil abala siya sa kanyang trabaho. Nagmamadali na ako sa aking niluluto dahil alam kong uuwi na yun si Vladimir. Masaya naman dahil kahit paano nga nitong kinakain niya ang niluluto ko. Natutuwa din ng Old Master Doralte sa tuwing nagluluto ako para sa amin. At yung niluto kong palaging ubos at simot na simot. Final touch, garnish. Ayan, napangiti ako. Nang mailagay kong ginawa kong munting rosa sa pamamagitan ng balat ng kamatis. Madam Doralte, parating na sasakyan ni Master Vladimir. Ihain niyo na itong niluto ko sa mesa. Alis ko ng aking apron, saka nga nagmadali papunta sa may main door. Sakto nang dumating ang convoy ni Vladimir at ang pangalawang sasakyan, ang lumabas nga ang makisig kong asawa. Nakangiti ako sa kanya, ngunit gaya ng dati walang emosyon ng kanyang muka na para bang kahit merong problema, hindi niya ito ipinapakita. O kahit may napagtagumpayan man, neutral lang palagi ang mukha nito. Agad na napatitig ito sa akin. Ihanda mo nang yung sarili, aalis na tayo ngayon din. Aalis? Saan pupunta? Iuwi na kita sa magiging bahay natin. Natin? Ibig sabihin nito aalis na kami sa Manor? Tsak malulungkot nito ng labis ang Old Master Doralte. May niluto ako, kumain na muna tayo. Hindi ako nagugutom. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi din naman ako nagugutom. Saka tumalikod na nga ito sa akin at diretsong umakyat sa hagdan. Ngayon na kami aalis? Tanong ko kay Secretary Philip na may dalang briefcase kaya hindi nakasunod ka agad sa boss niya. Opo Madam Doralte. Tapos nang pinag-usapan ng kanyang ama, ibig sabihin alam nito ng Old Master Doralte? Pinag-usapan na nila ito sa phone Madam Doralte. Saka simpleng ngitang inabot sa akin ni Secretary Philip. Hindi nga nagtagal, tinawag na ako ng katulong ko at nakita ko si Vladimir na abalang kinakausap si Secretary Philip habang nagpapalit siya ng damit. At sobra akong nanlulumos sa aking narinig. Hindi kumpanyang pinupuntahan ni Vladimir nitong nakaraang araw. Dahil si Secretary Philip ang pansamantalang gumagawa ng kanyang trabaho. Abala siyang puntahan si Ate Rebecca, kaya ngayon abala si Secretary Philip na mag-update ng mga bagay-bagay tungkol sa kumpanya. Pagkatapos magbihis ni Vladimir, sumunod ka na lang sa baba. Yun ang malamig na salitang iniwan niya sa akin. Napatangon naman ako nang makasunod ako sa kanila. Nadatnan namin ng Old Master Doralte sa sala na nakikipagtalo si Vladimir dito. Pinag-usapan natin isang linggo, tapos na. Kailangan din namin ni Talia na umuwi sa sarili kong bahay na ipinatayo ko nga para sa asawa ko. Sumunod ako sa pinag-usapan natin, kaya ngayon sa ayaw at sa gusto mo, susunod din kayo. Humalakak biglang Old Master Doralte bilang tugon kay Vladimir. Pinag-usapan natin, mananatili kayong dalawa ng asawa mo dito sa Manor. Ang nanatili lang sa loob ng isang linggo ay ang asawa mo Vladimir. Hindi ka kasama ron. Ang ibig sabihin si Talia ang maaaring umuwi muna sa bahay niyo. Hindi ba? Dad, angal ni Vladimir. Ang pinag-usapan ay pinag-usapan. Yisin ng Old Master Doralte, saka hinigop ng tiyaan nito. Panindigan mo yan Vladimir, makakaalis na si Talia. Buisit, mahinang mura ni Vladimir ngunit sapat lang na marinig naming lahat na nandito. Nagluto ang asawa mo para kumain ulit tayo ng maayos na hapunan ngayon. Pero ang sabi mo kanina, busog ka. Saan ka nakikain? Lumingon ako kay Vladimir. Dahil lang alam ko, hindi ka pumupunta sa kumpanya mo, kundi ibang ruta at sa tahanan ng ibang. Nilalakad ko dad na matrace kung sino ang mga magulang ng asawa ko. Inililihim ko sana ito para sa kanya upang masorpresa siya. Ngunit dahil sa maling akala nyo, nabunyag mismo sa presensya niya. Hanggang ngayon napaka-killjoy nyo pa rin. Na masaya mong kinakain ang hindi naman masarap na niluluto ng anak ni Doktora Carlota na si Rebecca? Nakakainis kayo. Huling salitang binitawan ni Vladimir bago tumalikod sa amin at bumalik ito sa kanyang silid dito sa Manor. Sumunod naman si Secretary Philip sa kanya. Ang batang yun, singhal ng Old Master Doralte. Walang pinagkaiba sa kanyang ina. Talia, sana mahaba ang pang-unawa mo sa asawa mo. Ako nang bahala kapag may ginawang kahiwagaan ang anak ko sa relasyon yung dalawa. Bumalik nga ako sa silid namin ni Vladimir at nadatnan kong, Tangna, akala ko ba pinag-iigihan mo na hindi ako masundan ng tauhan ng aking ama? Master Vladimir, ginagawa kong trabaho ko at nasa tingin ko, dapat nyo rin gawin ng mga tauhan ng trabaho nila.
Si Doktora Carlota Montejo ang nagpapaabot ng sitwasyong ito sa Old Master Doralte. Nagpadala ito ng larawan kasama kayo sa dinner ng pamilya nila na malapit ngang nakaupo sa inyo si Miss Rebecca. Kaya nagkaroon ng idea ang Old Master Doralte sa ginagawa nyo. Kahit malaman ng Old Master Doralte na si Rebecca matagal ko nang hinahanap na babae, hindi ito mapapahiya sa sarili niya. Hindi nito kinakain ng mga salita niya. Si Talia ang ikinasal sa akin at kahit mali, hindi makukumbinsi ang aking ama na itamang pagkakamaling ito. Kung hindi si Talia ang sisira ng relasyon na ito. At sa narinig namin ni Joy, hindi napigilan ni Joy na mapasinghap. Kaya nalaman ni Secretary Philip at Vladimir na nandito ang presensya naming dalawa. Kaagad akong tiningnan ng hindi maganda ni Vladimir. Wala ka ba talagang balak na tulungan kami ng Ate Rebecca mo, Talia? Sasama ko kay Secretary Philip parihati sa sinasabi mong bahay na uuwian natin, Vladimir. May iwan ka dito. Ayon na nga sa pinag-usapan nyo ng Old Master Doralte. Na parang mapapait nga itong salita na lumabas sa bibig ko at hindi ko na sinagot ang tanong niya. May asawa nga ako pero hindi ayun. Nais na hiwalayan ako at hindi makapiling ang kanyang may namahal na si Rebecca. Hindi mo ba narinig ang pabor ko, Talia? Vladimir, hindi ko hahayaan na isangkot niyo ako ni Ate Rebecca sa problemang yan. Ginagawa kong responsibilidad ko ayon sa pinirmahan nating marriage contract. Ako ang asawa mo at hindi si Ate Rebecca. Kausapin mong dad mo hinggil sa sitwasyon na ito. Nasa totoo lang hindi ko maintindihan. Dahil biktima din ako dito. Kung hindi mo naman pala kayang panagutan ako, bakit mo pinakialaman ang buhay ko? Gabi na nang makarating ako sa bahay ni Vladimir. Hindi ko ito kasama kung hindi si Joy, Maylin at Fiona lamang ang ilang mga tauhan nito. Sinalubong ako ng mga katulong at ang nagpakilala sa akin na nangangasiwa ng bahay na ito ay si Dorothy. May katandaan at parang napakasungit nito sa mga empleyadong naririto sa pamamahay ni Vladimir. Kaagad na hinatid ako nito sa magiging silid ko dahil gabi na at kailangan ko na magpahinga. Heto ang magiging silid niyo, Miss Talia. Ayon na din sa sinabi ni Master Vladimir at sa kabila nito ang silid ni Master Vladimir. Ang ibig lang sabihin hindi kami magsasama sa isang silid, which is okay lang sa akin. Gusto ko rin magkaroon ako ng privacy. Kinabukasan, tinipon ni Dorothy lahat ng mga katulong at pinakilala nga ako sa kanila. Katulad ng manor, mas malaki na ang manor ngunit walang pinagkaibahan sa sobrang elegante ng pamamahay din ni Vladimir. Sa paglibot ko ng kabuuan ng bahay, medyo may sumibol na lungkot sa aking puso. Dahil ang bahay na ito ay parang magsisilbi kong hawla lamang. Pero sa tingin ko naman, may kalayaan ako na lumabas, hindi ba? Matagal na po ba kayong nagsisilbi kay Vladimir? Tanong ko kay Dorothy na sumusunod sa akin. Sa totoo lang, Miss Talia, ako ang nag-alaga kay Master Vladimir. Katuwang ng kanyang ina. Natigilan ako. Yung ina ni Vladimir nakalibing sa isang tuktok ng bundok at nag-iisa lang dun yun. Nais ko sanang magtanong kung ano talaga ang ikinamatay ng ina ni Vladimir. Pero alam ko awkward itong pag-usapan, lalo na't walang presensya ni Vladimir. Hindi naman magsasalita ata si Dorothy tungkol sa nangyari noon. Ako na lang ang magtatanong kay Vladimir kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Lumipas ang 2 araw na hindi napakita sa akin si Vladimir at nakakatanggap lang ako dito ng madali ang tawag galing sa kanya at sa mga nakalipas na araw din, naghanap ako ng maaring pagkaabalahan ko sa loob ng bahay. Kasi kakausapin ko pa si Vladimir kung hahayaan ako nitong magtrabaho sa labas. Sayang naman ang pinag-aralan ko, hindi ba? At ang naisip kong pagkaabalahan ko ang matuto sa crafting na napakaraming lesson sa online world. Habang abala ko sa first project na ginagawa kong resin, nagmamadaling pumasok silid ko si Joy. Madam Doralte, nasa iba bang asawa niyo? Kakarating lang niya. Sumunod naman ako kay Joy at nakita ko nga si Vladimir na nakaupo sa sofa na parang trono niya ito. Bumaba ako sa hagdan na alam kong naramdaman niya ang presensya ko. Kamusta ka dito? Tanong niya sa akin. Ayos naman, magpapahanda lang ako ng tsaa. Inutusan ko na si Manang Dorothy. Kailangan nating mag-usap, Talia. Maupo ka. Mulat niya ng kanyang mga mata. Naupo ako sa harapan nito at tinitigan ako nito sa aking mga mata. Seryoso ka ba talaga hindi mo ko tutulungan tungkol sa kapatid mong si Rebecca? Napabuntong hininga ko. Mahal niyong isa't isa. Walang imposible, Vladimir, kapag mahal niyong isa't isa. Mapait kong tugon at medyo may kurot nga akong nararamdaman sa aking puso. Kaya tiwala lang, ayoko kasi madamay ako. Kilala natin ang Old Master Doralte at pilit mo na ata akong hinahanapan ng butas para sa ikakasira ng imahe ko sa iyong ama. Umiling ako sa kanya at confidence akong ngumiti.
Wala kang makikita sa akin, Vladimir. Pumasok ako sa relasyon na ito na malinis at walang inapakang tao. Akala ko nga kahit paano may mararamdaman ka sa akin. Pero sa nakikita ko parang naglaho na yun. Umamin ka na lang, Vladimir, kay Olmasa Doralte. At aalis din ako kaagad kapag nagawa mo yun. Nais mo kaming pahirapan, Talia, sa gusto mong mangyari. Ngumiti ako ng pilit sa kanya. Baka nakakalimutan kasi ni Vladimir kung anong isinuko ko para tanggapin ang arranged marriage na hindi ko naman nais sa una pa lamang. Saka hindi ko naman sinasabi na hindi ko alam na merong nararamdaman si Ate Rebecca sa kanya. Kasi kung talagang mahal ni Ate Rebecca si Vladimir, hindi ito sumuko sa pagkukumbinsi sa nakilala kong mga magulang na siya na lang ang ilagay sa kontrata ng pamilya. Kasi natakot din si Ate Rebecca na baka totoo ang usapan na mapanakit na tao ang pamilya ni Vladimir. Ako ang ginawa nilang pain para patunayan na mali ang hinala ng mga tao sa pamilya nito. Kung nagkataon na totoo, sigurado ngang wala na ako sa mundong ito. May isinuko din ako at baka nakakalimutan mo yun, Vladimir. Natatayo na sana ako nang maupo ka lang. Dumating si Dorothy at nilapag sa harapan namin ng tsaa. Kailangan ko ata makipagkasundo sa'yo. Sisirain mong yung pangalan sa harapan ng Old Master Doralte. Kapag nahanap kong tunay mong pamilya, ano sa tingin mo, Talia? Mahahanap mo ba sila? Yun kung mahahanap mo, Vladimir. Para naman may halaga yung pagsasakripisyo ko ng karir ko sa pakikipag-ugnayan sa'yo. Ngumisi sa akin si Vladimir at tuluyan na akong tumayo. Ngumiti ng pilit sa harapan nito. Hindi ko mitatago sa kanya na hindi nga ako natutuwa sa nangyayari. Nasa kanyang kontrol. Urong sulong. Bakit ka ganyan, Vladimir? Gusto ko yung privacy na binigay mo dito sa akin sa bahay mo. Maraming salamat dahil sa ngayon, parang ayoko na munang may mangyari pa sa aming dalawa. Dahil sa tuwing may mangyayari sa amin, akala ko may nararamdaman siya sa akin. Yun pala ang puso niya. Wala sa akin kung hindi kay Ate Rebecca. Pagdating ko sa silid, nila ko yun. Anong gagawin ko? Magmumukmuk? Sayang ang oras para magmukmuk. Inunat ko ang buong katawan ko at ngumiti na parang baliw sa sarili ko. Ewan, kahit nga ganun ang pinag-usapan namin ni Vladimir, masaya naman ako na makita siya ulit. Para talagang baliw. Tuluyan nang nakauwi si Vladimir sa kanyang bahay, ngunit ni minsan, hindi kami nagkakasalubungan. At halos 1 linggo na din siyang nakabalik dito. Tinatangka ko man na hintayin ang pag-uwi niya, nakatulog din ako kaagad dahil sa body rhythm na meron ako. Saka kapag nagigising naman ako ng maaga, natutulog pa ito at pinagbilinan si Manang Dorothy na wag siyang gigimbalain. Hanggang sa umalis naman siyang hindi ko namamalayan. Napabuntong hininga ako, iniwasan ako ni Vladimir na parang isang napakamalubhang sakit. Ngunit hindi ko naman nahayaan na apektuhan nitong araw ko. Kahit hindi na nito titikman ang inihanda ko sa kanyang pagkain. Dahil ba sa bahay namin siya kumakain at luto ni Ate Rebecca? Hindi naman sa nagmamayabang, hindi nga marunong magprito ng itlog si ate. Pero baka tinatago lang ni Ate Rebecca ang galing niya sa pagluluto. Lihim akong gumagawa ng agahan at sinabi ko sa mga kasamahan ko sa kusina. Wag na wag nilang sasabihin na ako ang may gawa nun. Pumayag naman sila. Alam ko mamaya lang bababa na si Vladimir. Kung ayaw niya akong makita, hindi ako magpapakita sa kanya. Simple. Bumalik ako sa aking silid at hinayaan nga si Vladimir. At ilang minuto ang nakalipas, napasilip ako sa bintana at nakita kong pumasok na sasakyan ng gwapo at makisig na pangangatawan ni Vladimir. Naka-business suit ito na ibig lang sabihin sa kumpanya niya ang tungo nito. Agad akong bumaba. Kinain ba ni Vladimir? At napangiti ako na masaya silang napatango. Nakita ko yung agahan na hinanda ko nga para sa kanya. Ubos, kahit yung kape na ako mismo nagtimpla noon. Naririnig ko kasi sa itaas na napapabulyaw si Vladimir sa tuwing hindi tama sa panlasa niya ang kape nito. Simula ngayon, ako nang bahala sa agahan sa kahapunan niya, okay? Madam Doralte, nag-aaway ba kayo ni Master Vladimir? Isa sa mga assistant chef na mas nauna niya sa akin sa bahay na ito. Medyo nagkakalabuan lang, kindat ko sa kanya. Kung kailangan ng space ng isang tao, respetuhin at hayaan lang ito. At ako na nga ang kumain ng agahan na hinanda nila para sana kay Vladimir. Doris, wala namang sinabi si Vladimir na bawal akong lumabas, hindi ba? Wala naman, Miss Talia. Lalabas ako ngayon. Ngunit Miss Talia, kailangan niyo magpaalam kay Master Vladimir. Kapag pumayag siya, aayusin ko po ang lakad niyo. Pupuntahan ko lang naman ang kapatid ko, si Dr. Simon Montejo, kaya huwag kayong mag-alala. Uuwi din naman ako kaagad.
Ngunit Miss Talia, mag-iingat ako. Kung malaman ni Vladimir ang tungkol dito, pangako walang mawawala ng trabaho sa inyo. Ako ang bahala. Ngunit ipinaghanda pa rin ni Doris ako ng masasakyan, driver na nakataas talaga sa akin. At isang lady bodyguard na poker face lang ang mukha nito. Miss Talia, hihingin ko sa kanilang update ng lakad niyo. Mag-iingat po kayo. Thank you, Miss Doris. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan, nalaman ko na binata pa ang driver na kasama ko at ang lady guard na hindi masyadong umiimik. Mabuti pa si Kuya Driver, may ingay at sabog ang aura naming dalawa. Naging close ko kaagad yung dalawa at hinatid nga ako nito sa ospital kung saan alam kong matatagpuan ko si Kuya Simon. Sa may basement, ipinarada ang sasakyan para walang ibang taong makakita. Mabango pa naman ang pangalan ko sa mga taga-media at marami ng invitation for interview ang tinatanggihan ko. Alam ko kasi hindi magandang idea na tanggapin kong kagustuhan ng mga taga-media. Bago ako nagpakasal kay Vladimir, sinabi ko sa kanila sarili na lalayo na nga muna ako sa kaguluhan ng mundo ng showbiz. Mas maganda pa ring mamuhay na merong privacy. Maghihintay na lamang ako dito, Madam Doralte, yung driver ko. Habang yung lady bodyguard ko kailangang kasama. Ang astig nga ng uniform niya, parang marami tinatagong black suit nito. Pagdating namin sa opisina ni Kuya Simon, sinabi ng sekretarya nito na nasa operation room ito at merong inooperahang pasyente. Maaliwalas ang opisina ni Kuya Simon at may mga translucent plants itong inaalagaan. Nakita ko yung pang-spray ng tubig kaya napa-spray ako dito. Pagkatapos napabuklat ng mga magazine. Kanina, dinaanan ko yung parte ng ospital kung saan nga nangyayaring human trafficking. May nakalagay na karatolang ongoing ang pagpapaayos nito upang mabuksan para sa ibang department ng ospital. Ito yung isa sa hinihiling ko kay Vladimir na may gawin nga tungkol sa ginagawa ng aking pamilya. Buti sumunod si Vladimir at alam kong masaya nito si Kuya Simon. Biglang bumukas ang pinto at napaangat ang aking mga mata. Kuya Simon! Si Kuya Simon na sa tingin ko nagmamadali na makalabas ng operating room. Kuya, bakit minamadali mo yung operasyon mo? Masaya kong sabi sa kanya. Sa mukha niya para siya nakahinga na makita ko. Wala namang ginawa sa'yo ng masama si Vladimir. Agad ako napailing. Wala naman Kuya Simon. Ngunit, totoo bang si Ate Rebecca matagal ang hinahanap ni Vladimir? Napatango si Kuya Simon. Ibig sabihin nito, masisira talaga kami ni Vladimir. Bakit Talia? Ayaw mo ba? Binalik ko ang magazine sa mesa. Kahit paano, kahit hindi ko pa nga kilala na si Kuya ay si Vladimir. Sa totoo lang at sa'yo ko nga ito sasabihin, may nararamdaman ako sa kanya. Talia. Saka yung old master Doralte na sinasabi niyo masungit, napakabait nito sa akin at palabiro. Kaya medyo hindi na ako naniniwala sa sabi-sabi lang. Mabait din si Vladimir. Medyo nga may kayabangan ngunit nakikita kong ginagamit lang niyang kayabangan nito para protektahan ng kanyang sarili at kailangan din niya ito para nga sa pinapatakbo niyang kumpanya. Nakikita mo sa kanya halos magaganda? Yun ba Talia? Parang, ngunit kung talagang masaya at mahal ni Vladimir si Ate Rebecca, wala na ata akong magagawa kung hindi hayaan siya sa nais nito. Hindi bang pagmamahal kuya, mayroon naman talagang pagsasakripisyo? Kung ang kalayaan ng hangad ni Vladimir para maramdaman niya ang nararamdaman ko sa kanya, ayos lang. Tsk, nagiging martir ka na. Anong pinakain niya sa'yo? Masaya nga ako Kuya Simon na marunong din pala ako magmahal. Hindi lang sa binata nakilala ko sa dalampasigan na yun. Naramdaman kong ganitong klaseng pakaramdam. Masaya ngunit malungkot. Talia, Kuya Simon, si Dad at Mom, kailan nila ako bibisitahin? Nalaman mo na di ba totoo na hindi sila ang... Shh! Still ang pamilyang Montejo sa akin ang nagpalaki. Isang utang na loob na hindi ko matatawaran. Malaki ang ipapasalamat ko dahil sa ginawa nila. Wala akong idea kung kailan kanila dadalawin. Ako, maaari bang dumalaw sa bahay? Tss, wag kang pupunta doon dahil simula na ikasal ka. Nakakawalang gana ng umuwi sa bahay dahil sa ginagawa ni Rebecca. Anong ibig mo sabihin Kuya Simon? Ang asawa mo doon umuwi sa bahay. At kung hindi pa mapansin na pinapasundan siya ng old master Doralte, hindi pa titigil sa kalokohan niya. Kaya kung maaari lang Talia. At sa totoo lang, nalungkot ako sa pangungumpisal mo sa akin na may nararamdaman ka kay Vladimir. Habang maaga pa, putulin mo na yan. Kung nalaman mo ng tungkol kay Rebecca at Vladimir, bakit hindi ka pa makipaghiwalay sa kanya? Kuya, inaalala ko lang kayo. Kasi kahit nga si Vladimir hindi magawang sabihin sa old master Doralte ang totoong nangyayari sa amin. Ni hindi nga niya maungkat sa old master Doralte ang nais niyang mangyaring diborsyo sa pagitan naming dalawa.
Kung ako magsasabi niyan sa ama ni Vladimir, ano sa tingin mo mangyayari, Kuya Simon? Sa tingin ko hindi magandang idea kung ikaw mismo sisira na kasal niyong dalawa. Kuya, nakita mo kung paano nila ako inampon, hindi ba? Sa tingin mo, sino mga magulang ko? May alam ka ba? Wala, pero ang natatandaan ko noon, medyo kasi bata pa ako. May malubhang sakit noon si Rebecca. Ewan ko kung may kinalaman ng sakit na Rebecca noon kung bakit kanila inampon. Nang biglang may kumatok at bumukas ang pinto, ang lady bodyguard ko na nasa labas lang ng opisina ni Kuya Simon. Madam Doralte, nasa kabilang linya si Master Vladimir. Abot nito ng phone niya sa akin. Tinitigan ako ni Kuya nang tanggapin ko yon. Saka nga naglakad ako papunta sa may terrace. Vladimir's POV. Alam kong hindi papayag ang Master Dorate na makipaghiwalay ako kay Talia. Talia was a perfect housewife at yun ang nakikita ng aking ama sa kanya at ang isang klaseng kagaya ni Talia ay dapat lang na mapunta sa akin. Nakikita ko din sa Old Master Dorate na kung sino man ang sumira sa relasyon namin ngayon ng asawa ko. Hindi lang siya manunood at hahayaan na mangyari yun. Nauna na nga si Talia sa bahay kong umuwi habang ang aking ama patuloy pa rin nakamasid sa akin. Palagi ako nitong pinaparinggan sa tuwing aalis ako ng Manor. Hindi magandang hamunin na pumasok sa mundo ng komplikado, Vladimir. At sa tuwing umaga sa pagkainan, mas gusto kong timpla ng kape ng asawa mo, Vladimir. Bakit kasi hindi na lamang kayo manatili dito sa Manor? Asawa ko si Talia, hindi taga-timpla ng kape niyo, Dad. Alam mo, kapag nandito ang asawa mo sa Manor, lumiliwanag at gumagaan ang buong pamamahay. Naghahanap ako ng babaeng katulad ng asawa mo para hindi na kita kukulitin na dito manirahan sa Manor, pero imposible. Walang ibang katulad ni Talia sa mundong ito. Napakaswerte mo sa kanya, kaya kung ako hindi ko siya pakakawalan. Alam ko makakatulog ng Old Master Doralte sa nangyayari sa aking paligid. Ang mga sinasabi nito, palagi may pahiwatig sa akin. Hanggang sa nakauwi na nga ako sa sarili kong pamamahay. At dahil sa presensya ni Talia sa bahay ko, parang nanibago ako. Totoo ang sinasabi ng aking ama, na kung nasaan man si Talia, may kung anong pakiramdam na lumiliwanag at gumagaan ang paligid. May kaligayahan at kontento sa buhay. Kaagad kong narinig ang boses ni Talia na komportabling nakikipag-usap sa mga katulong. Kahit nga masungit na si Manang Doris na paamo niya kaagad. Kung hindi pa nga ako lumaki ng tuluyan, hindi pa matitigil sa kaistriktuhan, yang si Manang Doris, siya ang nagpalaki sa akin. Matapos ng trahedya tungkol sa aking ina. Nakausap ko nga si Talia tungkol sa nais kong pakikipaghiwalay sa kanya at hindi ko naman tinatanggi sa kanyang relasyon namin na kanyang kapatid na si Rebecca. Kaagad natanggap niya ito, kaya natakot ako nung sinabi ko sa kanya na siyang bahalang sumira ng relasyon naming dalawa. Natakot ako. Bigla ako natauhan na parang kapag natapos ang relasyon naming dalawa, ang babaeng ito ay tuluyan ng makakawala sa akin. Hindi lang yun, para bang ayoko makita siya balang araw na masaya sa piling ng ibang lalaki. Kainis at ang pakiramdam kong ito kay Talia ay lihim kong hinahanap kay Rebecca. Bakit parang wala akong nararamdaman dito? Ginagawa ko lang ang pagbisita sa kanya at dumadaan muna ako sa bahay ng mga Montejo para iparamdam sa kanya na hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa kanya na balang araw maghihiwalay din kami ni Talia. Hindi sa ngayon, Rebecca, kilala niyong Old Master Doralte. Hindi sa ngayon. Hayaan mong ayusin ko muna ito. Hayaan na tuluyan kang mahulog kay Talia. Hindi sa ganun, Rebecca. Hindi maganda na kung sumira ng kasal namin ni Talia. Hindi maganda na pinag-iinitan ng aking ama. Kaya sa ngayon, sumasabay na muna ako sa Agos. Para rin sa ikakabuti nating lahat. Kausapin mo si Talia na siyang sumira sa kasal niyo. O imposible din dahil may nararamdaman din sa'yo si Talia. Mga mata ni Rebecca na halos mabasa ng pisngi nito sa kakaiyak sa harapan ko. Kakausapin ko. Napasandal ako sa upuan at tatigilan nga ako sa pagbabasa ng ilang dokumento na kailangan kong pirmahan. Nakakawalang gana bigla dahil napakakomplikado ng relasyon na ito. May kailangan akong palayain at talikuran. Sino? Bullshit? Sinusubukan ko ng itratong hangin si Talia, ngunit ako ang nahihirapan. At alam ni Manang Doris kung gaano ako nag-aalala sa babaeng yun. Palagi kong tinatanong sa kanya kung kamusta ang naging araw nito sa bahay ko. Masaya naman daw si Talia at hindi inaksay ang oras nito na maglugmok lamang. Kaya kung pakakawalan ko si Talia, isabay itong malaking kawalan sa akin. Ang nais ko kasing makita sa kanya na hindi siya masaya at masasaktan siya kapag pinalaya ko siya. Yun ang gusto ko. Nang mapahilot nga ako sa aking leeg bigla. Master Vladimir, nasa kabilang linya si Dr. Rebecca, si Secretary Philip. Malaman na kaya ni Vladimir ang kasinungalingang ginagawa ni Rebecca sa kanila? Hanggang kailan papaikutin ni Rebecca sa mga kamay niya si Vladimir?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.